Sa kailaliman ng isang lalawigang ang pangalan ay tanging ang hangin lamang ang nakakaalam, kung saan ang mga puno ng santol ay tila mga nakayukong matanda at ang mga sapa ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi dapat marinig. Matatagpuan ang Baryo Malumbay, isang baryo ito na tila kinalimutan na ng mapa. Ngunit tuwing sasapit ang Huwebes Santo, ang bawat pinto ay may krus na gawa sa palaspas at ang bawat bintana ay may nakasabit na bawang at buntot pagi. Si Aling Simplicia ay ang pinakamahusay na mananahi sa buong baryo. Sa kanyang maliliit na kamay, nagmula ang mga mariringal na kasuotan ng mga birhin sa kanilang parokya. Noong Huwebes Santong iyon, sa gitna ng isang biglaang pagbuhos ng ulan, na tila luha ng langit, naligaw si Aling Simplicia habang hinahanap ang bahay ng Kura Paruko upang ihatid ang bagong tahi na kapa ng mahal na birhen. Sa gitna ng masukal na gubat kung saan ang hamog ay tila makapal na kumot, natagpuan ni Aling Simplicia ang isang mansyon, isang bahay na bato na nagmula pa sa panahon ng mga Kastila. Marilag, matayog, ngunit may dalang bigat sa dibdib. Ang mga bintanang gawa sa kapis ay nagniningning sa dilim. At mula sa loob ay maririnig ang isang malamyos na tugtugin ng biolin na humahalo sa huni ng mga kuliglig. Dahil sa takot sa kidlat at basang-basang kasuotan, kumatok si Aling Simplicia. Ang pinto ay dahang-dahang bumukas nang walang humahawak. Ang loob ng mansyon ay puno ng amoy ng kamanyang at mamahaling pabango. Isang amoy na tila naglalayong itago ang isang bagay na nabubulok sa ilalim ng mga sahig na nara. Sa dulo ng malawak na bulwagan, nakita niya ang isang mahabang mesa. 12 tao ang nakaupo roon. Lahat ay nakasuot ng pinakamagarang Pilipinyana at barong Tagalog na gawa sa pinong pinya. Sa gitna nila ay isang lalaking may tindig na tila isang hari. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi. At ang kanyang mga mata ay tila 2 uling na nagniningning. "Halika, Simplicia," tawag ng lalaki sa gitna. Ang kanyang boses ay tila gatas at pulot, ngunit may hatid na kilabot sa pandinig ng mananahi. "Naghihintay kami sa 13 panauhin. Sa gabing ito, kung kailan ang inyong Diyos ay naghihintay sa kanyang kamatayan, kami naman ay nagdiriwang ng aming buhay." Napako sa kinatatayuan si Aling Simplicia. Nakita niya ang pagkaing nasa mesa. Sa malayo, tila ito mga masasarap na putahe, lechon, habonado at mga kakanin. Ngunit nang titigan niyang maigi, ang lechon ay gawa sa ukit na kahoy na dahang-dahang nagiging sariwang laman sa bawat hiwa. Ang mga prutas ay tila mga bahagi ng katawan na kulay luntian na nagturugo ng katas na tila langis. Ito ang huling hapunan ng mga aswang. Ito ang gabi ng Huwebes Santo, ang tanging gabi sa loob ng isang taon kung kailan ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi nasasaktan ng anumang krus o binditadong tubig dahil sa paniniwalang patay o naghihingalo ang liwanag. "Bakit ka natatakot?" tanong ng isang babaeng aswang na may suot na perlas na kasing laki ng mga mata ng isda. "Hindi ba't ikaw ang mananahi ng mga santo? Alam mo ang sining ng pagtatakip. Tinatakpan mo ang kahoy ng mga estatwa ng magagarang tela upang magmukha silang buhay. Kami rin ay ganoon. Tinatakpan namin ang aming gutom ng magagandang anyo." Inalok nila si Aling Simplicia ng isang upuan. Isang pingganang puno ng karne na tila ukit na kahoy ang inilapag sa harap niya. Naramdaman ni Aling Simplicia ang isang matinding gutom. Isang gutom na hindi galing sa sikmura, kundi sa isang mahiwagang gayuma. Ngunit sa kanyang kandungan, naramdaman niya ang kapa ng birhen na kanyang bitbit. Ang tilang asul ay tila naglabas ng isang munting init sa kanyang binti.
Hindi ako narito upang makisalo. Matapang na sabi ni Aling Simplesya. Bagaman nanginginig ang kanyang tuhod. Naririto ako dahil naligaw ako. Ang sining ko ay hindi para sa pagtatakip ng dumi, kundi para sa pagbibigay ng dangal sa banal. Tumawa ang lalaki sa gitna. Isang tawang tila kalansing ng mga barya sa loob ng kabaong. Ang kabanalan ay isang maskara lamang, Simplesya. Sa huli, lahat tayo ay naghahanap ng laman. Sumalo ka sa amin at ibibigay ko sa iyo ang sinulid na ginto na hindi kailanman mapuputol. At ang karayom na kayang tahiin ang tadhana. Nagsimulang kumain ang mga aswang. Sa bawat kagat nila sa ukit na kahoy, maririnig ang mga tunog ng nababali na buto. Ang kanilang mga anyo ay nagsimulang magbago. Ang magagandang kasuotan ay dahan-dahang nabubutas sa paglabas ng mga pakpak na tila balat ng paniki. Ang kanilang mga kuko ay humahaba at ang kanilang mga mata ay nagiging kulay dilaw. Ngunit nanatili silang nakaupo ng maayos, tila mga aristokrata sa isang banyagang palasyo. Ito ang kababalaghan ng gabing iyon, ang pagsasanib ng kasamaan at ng formalidad. Kinuha ni Aling Simplesya ang kapa ng birhen at dahan-dahang itong ibinalot sa kanyang sarili. Hindi siya nanalangin ng malakas dahil alam niyang sa bahay na iyon, ang mga salita ay maaaring baluktutin. Sa halip, inalala niya ang bawat tusok ng karayom na ginawa niya ng may pagmamahal. Inalala niya ang mga mukha ng mga bata sa baryo na binibigyan niya ng mga terang tela upang gawing manika. Biglang tumigil ang musika. Ang lalaki sa gitna ay tumayo. Ang kanyang anino ay lumaki hanggang sa maabot ang kisame. Ang kapa na iyan ay tila lamang. Mananahi, walang kapangyarihan ang tela laban sa aming mga gutom. Mali ka, sagot ni Aling Simplesya. Ang tela ay tela lamang, ngunit ang bawat hibla nito ay hinabi ng may sakripisyo. At sa gabing ito, kahit tila natutulog ang liwanag, ang sakripisyo ay nanatiling gising. Habang papalapit ang mga aswang kay Aling Simplesya, isang tunog ng tilaok ng manok ang umalingaw-ngaw mula sa balayo. Hindi ito ordinaryong tilaok. Ito ay tila isang trumpeta na nagpapahayag ng pagdating ng katotohanan. Ang mansyon ay nagsimulang gumuho. Ang mga dingding na bato ay nagiging mga tuyong dahon at ang mahabang mesa ay nagiging isang malaking bulok na puno ng baliti. Ang 12 aswang ay nagsisigaw. Ang kanilang mga magagarang damit ay nagliliyab sa gitna ng usok na amoy asopre. Nang imulat ni Aling Simplesya ang kanyang mga mata, wala na siya sa loob ng mansyon. Nakaupo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng baliti sa gitna ng gubat. Ang ulan ay tumigil na. Ang unang sikat ng araw ng Biyernes Santo ay dahan-dahang sumilip sa mga dahon. Ang kapa ng birhen sa kanyang kandungan ay tuyo at malinis. Tila hindi man lamang nabasa ng ulan o nadampian ng dumi ng kabilang mundo. Natagpuan siya ng mga taga-baryo na naghahanap sa kanya. Nang ikwento niya ang nangyari, marami ang hindi naniwala. Ngunit napansin nila ang isang bagay. Ang mga daliri ni Aling Simplesya ay naglalabas ng isang munting liwanag tuwing siya ay nananahi. At ang bawat damit na kanyang nagagawa ay tila nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa sinumang magsusuot nito. Ang huling hapunan ng 12 aswang ay isang paalala na ang tunay na kasamaan ay madalas na nagbabalat kayo sa anyo ng karangyaan, sining at formalidad. Sa mundong puno ng mga maskara, ang tanging proteksyon natin ay ang katapatan ng ating puso at ang sining na ginagawa natin ng may pagmamahal at sakripisyo. Itinuturo nito na ang liwanag ay hindi nawawala tuwing Semana Santa. Ito ay nanatiling buhay sa ating mga gawa kahit na sa mga oras
na tila nagtatagumpay ang dilim. Ang pananampalataya ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng simbahan, kundi sa tibay ng ating paninindigan laban sa mga tukso ng mundong mapagkunwari.